Yan, blessed morning po sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay araw ng linggo at tayo magpupuri at magpapasalamat na sa ating Diyos na buhay. Yan, today is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ayan, hanya na po ang lahat tumayo. Tayo po ay magpapasalamat, magpupuri, kakanta at sasayaw na sa ating Panginoon. Hallelujah! Ayan, may tanong po ako sa inyo. Ready na po ba kayo magpuri sa Panginoon? Say amen! 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 Ngayong araw na to, kaya tayo ginising ng Diyos dahil hindi pa siya tapos sa atin. Amen? Hallelujah! Sige po, tayo po ay magpuri sa Panginoon! All you brought me through, and now I'm ready for whatever you want to do. I'm moving forward. I'm moving forward to follow after you, and now I'm ready for whatever you want to do. Your presence, Lord. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. In every season, praise has been enough, and I'm believing the best is yet to come. And the cross before me, I hope on things above. And in you, Jesus, the best is yet to come. Your presence, Lord. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. Come now, Lord, like never before. Sing. Okay, sama-sama natin i-declare. I know breakthrough is coming. My faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. I know breakthrough is coming. My faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. I know breakthrough is coming. I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop
Lord, like never before. Minsan pa, your presence, Lord. Your presence is an open door. We want you now, Lord. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Well, let's sing. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Mga kung naniniwala po kayo na walang imposible sa Diyos. Let's all sing. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, for it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Mine eyes are open, Strongholds are broken. strongholds are broken. I believe in God. Wanna shout? Nothing is impossible. Walang imposible sa inyo. Nothing is impossible. Oh, oh, oh. Not gonna live. Not gonna live how I see. Not gonna live how I feel. Deep down I know that you're here. I know that you can do it. Through you I can do anything. I can do all things. Nothing's impossible through you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I believe in God. Nothing's impossible. Nothing is impossible. Oh, oh, Sabi natin ulitin. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me, here with me. I know that you can do it. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe Minsan pa, I in you. believe. I believe, I believe, I believe in you, Lord. I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe in you. I believe, I believe.
is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am believing God. Wanna sing, I believe. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Voice of the devil. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Tunay na walang imposible sa Diyos na meron kami. Hallelujah. Come on. Ngayong oras naman po na ito, tayo po ay patuloy na umawit ng pagsamba sa ating nag-iisang Diyos na karapat dapat papurihan, na dapat parangalan. Hallelujah. Thank you, Lord. Holy Spirit, samahan mo kami ngayong oras na ito. Hallelujah. You alone deserves all the praises and glory, Lord. Sa inyo lamang ang aming papuri, ang aming pagsamba, Lord. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all our hearts, so with all my heart, I worship, and unto you I'll sing. For you alone deserves all glory. For you alone deserves all praise. Father, we
sing praises, Lord. I sing praises to your name. Oh, Lord, praises to your name. Oh, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, to you alone, Lord. Praises to your name. For your name is great and greatly to be praised. Oh, let's worship the Lord. I sing praises to your name. Oh, Lord, praises to your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. We give glory to your name, Lord. I give glory to your name. Oh, Lord, glory to your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh, Lord, glory to your name. Oh, for your name is great and greatly to be praised. We give honor to your name. I give honor to your name. Oh, Lord, honor to your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. Huwag natin pong awitin na nagmumula sa puso. I give honor to your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. Minsan pa po nating awitin. I give honor to your name. Oh, Lord, honor to your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great, Lord. For your name is great and greatly to be praised. Praise God. Lord. Manatili po tayong nakatayo, mga kapatid. Awitin po natin, isang awitin po nagsasabing napakabuti talaga ng Diyos. Come, Holy Spirit. Lord, we just want to say thank you so much, Lord, for your presence this day. We can feel your presence, Lord. Salamat po, Panginoon, for this wonderful day na binigay mo po sa amin, sa buhay namin lahat, Panginoon Diyos.
day. I long to love you, Lord. Let's sing one more time. Come, Holy Spirit, follow me now. Yes, Lord. I need your anointing. Come with your power. I love you, Lord. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Yes, Lord. We worship you today, Lord. We welcome you, Holy Spirit. Holy Spirit, follow me now. Yes, Lord. I need your anointing. Come with your power. We love you, Lord. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching you, Lord. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Let's go, church. Reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. We worship you, Lord. We worship you in spirit and in truth. Let us give the Lord a big clap of offering. Lord, all honor and glory only belongs to you. Thank you, Lord, for your wonderful presence, Panginoon. Lord, thank you so much, Lord, for this wonderful day. Binigay po niyo sa amin. Let this message, Lord, be a transitional message that will last for so many years. Lord, thank you so much for all the blessings that we receive. Right from the small things up to big things, Lord. We never forget that everything that we have, everything came from you. Lord, maraming pong salamat for the protection, for your guidance, Lord. Thank you, Lord, for providing everything that we need. Thank you, Lord, for the strength. We cannot repay you, Lord, but to honor you, to give honor and praise to you, Lord. This is just our small things that we can do for you. Heavenly Father, God of heaven, we dedicate this day to you, Lord. We don't have any gods except you. We never honor any other gods, only you. Heavenly Father, God of Moses, God of Abraham, we honor and we worship you this day.
Maraming salamat po, Lord. Let this message be, Lord, a transitional message, Lord, for so many years sa buhay namin, Panginoon Diyos. Who is this great God behind the Bible? Panginoon Diyos, huwag mo kaming pauuwiin na hindi namin dala-dala ang pagpapala na pakinggan namin sa araw na ito. Magkaroon po ito ng pagbabago sa amin. Let this word of you, Lord, works over us, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon. Buksan ninyo ang aming puso, ang aming mga isip. Alisin niyo po anumang pong balakid, mga bagay na maaring maka-interrupt sa amin, mga bagay na maaring hindi maging way para hindi namin tuluyang matanggap to receive your message for us. Heavenly Father, ganoon din po, idinadalangin namin sa inyo. Pangunahan niyo po ang bawat isa sa amin. You must increase and we must decrease. Ikaw lang po ang maitaas, Panginoon. Sa lahat po, Panginoon, ng mapapakinggan namin, tulungan po ninyong magkaroon ito ng application sa buhay namin. Lord, this is our prayer with love, with honor, and with respect. I pray this in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Kanya na po tayo makaupo, mga kapatid. Tingnan nyo nga ho muna yung katabi nyo kung masaya siya na katabi niya kayo. Pwede ho bang sabihin mo sa katabi mo, kapatid, God bless you. Sige ho, tingnan nyo yung katabi nyo, tapos pakita nyo yung mga killer smile ninyo sa kanya. Ayan. Ayan, alam nyo, sa totoo lang ho, mga kapatid, we need to greet, sabi natin, isa-isa sa buhay natin. Maraming bagay po ang ginawa ng Diyos sa atin. Kadalasan po, hindi natin napapansin yung mga bagay na ginawa ng Panginoon Diyos sa atin. But nevertheless po, gusto ko pong ipaalala sa atin na ang lahat po ng bagay na meron po sa inyo ngayon, lahat po yan galing sa Diyos, wala po kayo. Kumbaga ho, lahat po ng bagay na meron kayo, hindi natin pwedeng ipagmalaki na galing lahat sa akin to, kundi galing lahat ito sa Diyos. Kaya ho mga kapatid, ngayong araw po na ito, ay hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Ang message po natin ngayong araw na ito ay pinangamagatan po na using what you've been given. Okay. Alam niyo po, ang tema po natin sa buwan na ito ay stewardship of talents and calling. Stewardship of talents and calling. Ito po ang tema natin sa buong buwan na ngayon. No? At ang title ko po ngayon, ang araw na ito, is using what you've been given. Alam niyo, madalas ko po itong sinasabi, hindi kayo hahanapan ng Diyos nang wala kayo. Hahanapan kayo ng Diyos yung meron kayo. Kaya ho, alam po ninyo na meron kayong tinanggap galing sa Diyos. Alam po ninyo na merong ibinigay ang Diyos sa inyo. At kung papaano nyo po ito gagamitin, mga kapatid, yun po ang malaki nating tanong. Paano ko gagamitin ang ibinigay ng Diyos para sa akin? Kung meron ho kayong dalang malal na kasulatan, mga kapatid, gusto ko pong i-share sa inyo ngayong araw na to, dito po sa aklat po ni Dr. Lucas. Sa aklat po ng Lucas sa Kabanatang 11, medyo may kahabaan po ito. Mula 11 hanggang 27, kasi dito po papasok yung ating pong pag-aaral. Kung ready na po kayo, sa verse 11, ganito po ang pagkakasabi niya. Habang ang mga tao ay nakikinig, nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita at isinalaysay niya sa kanila ang isang talinghaga, parable. Alam niyo yung parable, para siyang fictitious story na hindi niya directly sinasabi yung totoong resulta ng storya, pero dinadaan niya sa isang fictitious example na kung saan mas mag-iisip ngayon yung tao, eto pala yun. That is a parable. Si Jesus ay malapit na noon sa Jerusalem at inakala ng mga tao na darating agad ang kaharian ng Diyos. So verse 12, kaya't sinabi niya, may isang maharlikang pumunta sa malayong lupain upang siya'y gawing hari. At pagkatapos nito, siya ay babalik.
Subalit bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan niya ang mga ito ng tig-1 gintong salapi. Sinabi niya sa kanila, ipangalakal ninyo yan hanggang sa aking pagbabalik. Ngunit galit sa kanya ang kanyang mga nasasakupan, kaya't nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong iyan. Sa 15, gayon pa man ay ginawa rin siyang hari. Nang makabalik na siya at nagsimulang maghari, ipinatawag niya ang mga aliping binigyan ng gintong salapi upang malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ganito ang sinabi, Panginoon, ang 1 gintong salaping ibinigay ninyo ay tumubo ng 10. Pagaling, sagot niya, mabuting alipin. Dahil naging tapat ka sa kaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lungsod. Lumapit naman ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang gintong salaping iniwan ninyo sa akin ay tumubo ng 5. At sinabi niya sa alipin, mamamahala ka sa 5 lungsod. Sa 20, lumapit ang isa pang alipin at ganito ang sinabi, Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo ay napakahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo itinanim. Sinagot siya ng hari, masamang alipin. Sa salita mo ngayon, hahatulang kita. Alam mo palang ako ay mahigpit at sinasabi mo pang kinukuha ko ang hindi sa akin. At inaani ko ang hindi ko itinanim. Bakit hindi mo na lang idineposito sa bangko ang aking salapi para may tinubo sana. May tinubo sana. Iyan bago ako dumating. At sinabi niya sa mga naroroon, kunin ninyo sa kanya ang gintong salapi at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 gintong salapi, sabi nila. Sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Ito po ang mga salita ng Panginoon na ngayong araw na to ay ating pong pag-aaralan. Ang title po is Using What You've Been Given. Mga kapatid, tatandaan po natin, ang storya pong ito, this parable of Mina, sa King James Version po, is found. The parable of Mina is a teaching of Jesus Christ concerning the kingdom of God. Yung maharlikang hari po dito na sinasabi, si Jesus po yon. Actually, meron po itong almost similar po na istorya, matatagpuan po sa Matthew chapter 25, verse 14 up to 13. Mangyari po, yung mga alipin po doon ay binigyan po sila ng pera na 5 at binigyan po yung isa naman ng 2, yung isa naman binigyan ng 1. Dito po, equal. Actually, dito po, ang pinag-uusapan po dito sa Luke po, verse 19:11 to 27, ang ambience po dito, maraming tao. At ang iniisip po ng maraming tao na to, nakausap ng Panginoon, ay ang pagbabalik o sabihin ang paghahari na po ng Panginoon. Pero sa Matthew chapter 25, verse 14 to 13, pababalik din po ito ng Panginoon kasi galing to sa Matthew chapter 24, yung mga signs ng pagbabalik ng Panginoon. Mangyari po, ang kausap po niya sa Matthew chapter 24 ay mga disciples lang. Dito po sa Luke, ang kausap niya, maraming mga tao. Kaya po, the parable of Mina, is a teaching of Jesus Christ concerning po about the kingdom of God. It teaches stewardship. Alam niyo yung stewardship? Pinag-aralan po natin last week. Katiwala. Teaches the stewardship, pushing His followers to actively use our talents, our capacities, our resources, for the advancement of God's kingdom until His return. Ang parable po na ito ay pinapahiwatig sa lahat na tayong lahat po ay darating sa isang punto na magbibigay po tayo ng sulit, magbibigay po tayo ng accountability because merong mag-o-audit sa atin. I-audit po ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na ginawa ng isang tao sa Kanya. Whether it is good, whether it is bad,
I-audit po ito ng Panginoon and we will give accountability para po sa Kanya. Kaya God is expected to use what God has given to you and me. Ang Diyos ay nag-expect na ikaw ay magde-deliver ng mga bagay na binigay ng Diyos sa iyo. Marunong ka bang mag-tricycle? Yung pagta-tricycle mo, yung pagdadrive mo, ginagamit mo ba yan para sa akin? Namimigay ka ba ng trucks kahit man lang may sumasakay sa tricycle mo? Namimigay ka ba ng trucks? Sa pag-aaral mo, nagsishare ka ba ng Word of God doon sa mga ka-classmate mo? O doon sa mga kasamahan mo sa trabaho? Ipinakikita mo ba sa kanila ang pagmamahal ng Diyos para sa kanila? You see, dito sa pinag-uusapan natin, ang lahat ng mga tao, yung lahat ng mga alipin niya, binigyan niya ng mina. Ano po ba yung mina? Yung mina is a Greek monetary unit equivalent to 3 months or about 100 days of wages. Yung mina, katumbas pala ito ng 100 araw na sweldo o 3 buwan na sweldo. Yung 10, binigyan niya. You see, mga kapatid, ano ngayon, sa tingin ninyo, kayo po ang tinatanong ko, ano po sa tingin ninyo ngayon, ang epitome of the paramount of your existence? Have you ever asked yourself, ano ba ang ultimate existence ko dito sa mundo? Bakit ako nag-i-exist sa mundong ito? After 70 years, after 90 years, what's next? Pagkatapos ng 90 years old ko rito sa mundo, patay na ako, ano ang kasunod? Ngayong buhay pa tayo, have you ever asked yourself, what is the real existence of my life? Why I am existing? Bakit ako nag-i-exist sa mundong ito? The paramount of our existence is to serve God. Kapag hindi mo nakita ang supreme or the highest, the topmost reason why you exist, is parang may kulang. To serve God, hindi sapat o maaring kulang ang pag-stay mo dito sa mundo. Kakain ka lang, matutulog ka lang, magtatrabaho, mag-aaral, magkakapamilya, magkakaanak, and then what's next? Pero kapag wala sa isip mo ang maglingkod sa Diyos, may kulang sa buhay mo. You see, mga kapatid, may kulang sa buhay mo. Maaring hindi mo na-acknowledge ang tao o ang Diyos na nagpala sa'yo. Maaring hindi mo siya na-acknowledge. Maaring na-overlook mo yung mga bagay na meron ka ngayon. Ganda-ganda kasi ng trabaho mo, ang ganda-ganda kasi ng takbo ng negosyo mo. Maaring siguro na-overlook mo yung mga bagay na nagbibigay ng pagpapala sa'yo ngayon. Nagpapasaya sa'yo. Nagbibigay ng blessing sa'yo. Mapapansin mo, ang isang tao na tadtad naman ng problema, tadtad naman ng stress sa buhay, tadtad naman ng pag-aalala, kasi meron siyang hinahanap. Hanap ng pera, nahanap ba niya? Habol ng oras, nahabol ba niya? Hindi rin. Kaya nga ho, ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, hanapin muna ninyo ang aking kaharian at ang aking katwiran. At ang lahat ng bagay, ibibigay ko sa inyo. Idadagdag ko sa inyo. You see, mga kapatid, why did God tells us that we need to seek first His kingdom? Why this great God of heaven tells us that we need to seek first His kingdom? God said, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness. Because in 6:31 and 32, sabi niya, alam ko na naman ang hihingiin nyo eh. Alam ko na ang kailangan ninyo. Kailangan nyo ng damit, kailangan nyo ng inumin, kailangan nyo ng pagkain. Alam ko na lahat yan. Take a look at the birds in heaven, sabi ni Jesus Christ. Tingnan mo yung ibon. Hindi naman yan nagtratrabaho, hindi naman yan naghahanap buhay, pero kumakain yan. On the 6:33, He said, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin muna ninyo ang aking kaharian at ang lahat ng bagay, ibibigay ko, idadagdag ko sa inyo. Bakit sinabi niyang added unto you? Kasi meron na siyang naibigay sa atin. Meron na siyang ibinigay sa iyo. Kaya pag hinanap niyo pa ang katwiran ng Panginoon, meron siyang idadagdag sa atin. Yung hinahanap ninyo, mahahanap ninyo. Yung hinahabol ninyo, mahahabol nyo. Bakit? Kasi kapag ang pangarap mo, hindi mo sinama yung Diyos, yung pangarap mo, mananatili na lang pangarap yan.
Isama mo yung Diyos sa pangarap mo, makukuha mo yung pangarap mo kasi may tutulong sa'yo na kumuha ng pangarap mo. Ganun lang yon mga kapatid. That is why, maaring hindi mo na-acknowledge yung mga bagay na nakapaligid sa'yo because you're so much busy. Busy ka. Napapansin mo nga, sabi ko nga sa inyo, mapapansin nyo ang isang tao na tadtad ng problema kasi marami siyang hinahabol. Pero, on the other side of the coin, kumpleto naman ang buhay ng isang tao. Pero may hinahanap pa, nasa kanya ng lahat. Nagsikap siya na paunlarin ang sarili niya. Nagsikap ka, nagpaunlarin mo ang sarili mo. Nagsikap ka na paunlarin mo ang pag-aaral mo, dagdagan mo ng pag-aaral mo, dagdagan mo, nagsikap ka para umunlad yung negosyo mo. Pero hindi ka nagsikap na hanapin ang Diyos sa buhay mo. Yun ang malaking problema. At hindi mo rin siya napagsilbihan, hindi mo rin siya pinaglingkuran hanggang sa araw na mamatay ka. And that's the big question sa buhay natin. Wala kang oras sa Kanya, wala kang panahon sa Kanya, wala kang inilaan na panahon para sa Kanya, ang ginawa mo, pinagsilbihan mo, pinagsipingkapan mo, na ang sarili mo, mapasaya mo, mapakain mo, mapatulog mo sa malambot na higaan, magandang ambience, everything. Pinagsikapan mo lahat yun na maging tanyag ka sa ibang tao, sa ibang lugar. Pinagsikapan mo yon. Pero, hindi mo pinagsikapan yung relationship mo sa Diyos na may hinahanap ka na tanging ang Diyos lang ang magbibigay ng lahat ng hinahanap mo. Kaya nga ho mga kapatid, whatever achievement that you receive, anuman ang mga achievement mo sa buhay dito sa mundo, pero kahit konti man lang, hindi mo naisip ang Diyos na paglingkuran. Hindi mo naisip ang Diyos na pagsilbihan. The things that na meron ka, which is you said you are blessing, that is blessing, but you forget to serve the Lord, the one who gives you blessing. Nakakalimutan mo, lahat ng bagay na meron ka, sabi mo, blessing yan sa akin ng Diyos. Sabi mo, blessing ito sa akin. But one thing, ang may nakalimutan ka, nakalimutan mo yung Diyos na nagbibigay ng blessing sa'yo. Yung tao na ginamit ng Diyos para meron kang trabaho, napasalamatan mo. Yung supplier ng trabaho mo, kung bakit meron kang supplier, pinasalamatan mo dahil binigyan ka ng malaking discount. Pero nakalimutan mo yung Diyos na nag-uutos doon sa mga tao na yon na pagpalain ka. Yun yung malaking tanong sa atin, mga kapatid. That is why, gusto kong ipaalala sa atin, tatandaan natin that everything that we have, we owe everything sa Lord. Utang ito natin sa Diyos. Wala tayong kayang ibayad sa Kanya. Kailanman, wala tayong maibabayad sa Diyos. Next. The first is, everyone has given something. Lahat tayo, binigyan tayo. Yan po yung number 1. Everyone has been given something. Sabi po ng Luke chapter 19, verse 12 hanggang 13, ay ganito ang pagkakasabi. Kaya sinabi niya, may isang maharlikang pumunta sa malayong lupain upang siya'y gawing hari. At pagkatapos nito, siya ay babalik. Subalit, bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan ang mga ito ng tig-iisang gintong salapi. Sinabi niya sa kanila, ipangalakal ninyo yan hanggang sa aking pagbabalik. The 10 servant has been given, each of them, a golden coin. Sabi niyo, golden mina. Ginto. Each of them received equal. But the instruction is this, ipagnegosyo nyo yan. Inegosyo nyo yan. Ibig sabihin, inegosyo nyo yan, i-business nyo yan, ipangalakal nyo yan. God entrusted them na gawin ninyo ang mga bagay na itong pera na binigay ko sa inyo, which is, 100 days na sweldo ninyo. Ipangalakal nyo yan. I-business nyo yan. Ganon din sa atin. The Lord entrusted you and me. Binigyan niya tayo ng mina. Binigyan niya tayo ng talents, the capabilities. Binigyan niya tayo ng skills na meron tayo ngayon. Yun yung binigay ng portion ng Panginoon Diyos sa inyo at saka sa akin. God has entrusted every one of us with a unique talent, abilities, and intended for serving other people for God's glory.
Huwag ninyong sasabihin wala kayong talent, mga kapatid. Huwag. Dahil yung lakas ninyo kumain, na hindi namin kaya yung pagkain ninyo, talent yan. Naalala ko yung estudyante ko, si Wetzel. Sabi ko, di nanalo kami sa basketball. Champion. Di nagpakain yung school doon sa Mang Inasal. Sabi ko kay Wetzel, Wetzel, nakailang kanin ka? 10. 10. Sabi At hindi. Yung isa naman, yung isa matangkad din. Ikaw naman, ilan na nakain mo? 11. 11? Wow, hindi ko kaya yan. Matinding talent yan. Kaya ibig sabihin mga kapatid, yung lakas ng kain ninyo, talent na yan. Kaya wag niyong sasabihin wala kayong talent. May talent kayo. Kaya nga each and every one of us, God has given us talent, unique talent. Yung kaya ko, maaring hindi kaya ni Epoy. At yung kaya naman ni Epoy, baka hindi ko kaya yon. Hindi natin kayang sabihin, kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan. Hindi ko nga kaya yan eh. Yung kaya ko, kaya mo? Hindi rin. Di ba? So, meaning to say, yung 10 servant, binigyan sila ng mina. They received each of them an equal. Tigi-tigisa. Nagtanong nga ako ginagawa ko to. 3 lang yung tinanong ni Lord. Paano yung 7? 10 silang binigyan eh. Yung 3, tinanong. Pero yung 7, nasan kaya yung 7? Sabi niya, magnegosyo kayo. God has entrusted each and every person with the unique talents and abilities intended to use for serving others and for God's glory. Individually, tayong lahat, the Lord expected us to deliver these gifts responsibly. Inutusan tayo ng Diyos, gamitin niyo yan. Yang talent na yan, na binigay ko sa inyo, gamitin niyo yan for God's kingdom. Anong ginagawa natin sa talent na meron tayo? Hindi ko alam. Kung anuman talent meron kayo, mga kapatid, ginagamit ba ninyo yan sa gawain ng Panginoon para for the advancement of His kingdom? Individually, the Lord expected us to use the gift responsibly. Kesa naman, ibabaon na lamang ninyo, kalilimutan na lang, at hindi na lang gagamitin. Bakit kaya? Natakot ka, pinanghinaan ka ng loob, natatakot ka, baka mapahiya ka, ma-reject ka, kaya hindi mo ginagamit yung talent na meron ka. But the Lord is expecting too much from your talents. Binigay niya sa iyo yan. Saan mo gagamitin yan? Gagamitin mo ba yung talent na yan para palakpakan ka o palakpakan ng ibang tao dahil sa iyo? O gagawin mo yung mga talent na yan para purihin at palakpakan ng mga tao ang Diyos na nagbigay ng talent sa iyo? You see, mga kapatid, dapat alam natin, hindi lahat ng tao pare-parehong binigyan ng talent. Magkakaiba tayo ng talent. Pero saan mo at paano mo gagamitin yung talent na yan? Saan, kanino, at paano mo gagamitin? You see, the word is, put this money to work. Meron ba dyan? Ang sabi is, put this money to work. Sabi doon, ipangalakal niyo yan. Put this money to work. In other side, sabi ni Lord, gamitin mo yung talent na yan para sa akin. Gamitin mo yung talent na yan para mapapurihan ako ng tao. Put this money to work. Kaya nga mga kapatid, every servant receives 1 mina. No one is excluded. The command was clear. Put this money to work. Yung talent mo, gawin mo yan, gamitin mo yan para sa akin. You see mga kapatid, gamitin mo, palaguin mo, hindi man tayo distributed equally in measure, but everyone receives something to contribute to the body of Christ. Lahat tayo, dapat meron tayong maiko-contribute sa body of Christ. Sa paanong paraan ka magkakaroon ng contribution sa body of Christ? Meron siyang binigay na talent sa'yo. Meron siyang binigay na karunungan sa'yo. Meron siyang binigay na knowledge sa'yo. Meron siyang binigay na skill. Meron siyang binigay na abilities sa'yo. Gagamitin mo kanino yan? Saan mo gagamitin yung talent na yan? Saan mo at kanino mo gagamitin yan? You see, mga kapatid, pag sinabi nating stewardship, itong 10 na to, steward lang sila. You and me are both stewards. Katiwala lang tayo, we are not owners, mga kapatid.
Katiwala lang tayo. You see, stewardship, the talents are considered pautang sa atin ng Panginoon. Yung talent na meron tayo ngayon, pautang ng Diyos sa atin yan. Loan. Kaya nga ho, mga kapatid, alam niyo pagka oras ng pagsamba, naalala ko sinasabi ni Pastor Proceso Marcelo kapag kinakausap mo yung katabi mo habang nakikinig yung isang tao ng salita ng Diyos, inaagaw mo sa kanya yung pagpapala na para sana sa kanya. Hindi niya natatanggap Isa pa yung sinasabi niya, kapag tayo inaantok sa loob ng simbahan, hinahayaan natin na maglambitin ng mga demonyito at saka mga demonyita sa mga pilikmata natin. At hindi natin hayaan na papakinggan ang salita ng Diyos. Kasi sa atin na yun Blessing na ng Panginoon Diyos sa atin yan. Kaya pero kung ayaw mong pakinggan, sana hindi ka na lang pumunta. Di ba? Ganun lang yun. Kanina nga, habang kumakanta tayo, talagang nararamdaman ko kasi tumataas yung balahibo ko kanina. Dito ko lang kasi yun yung palatandaan ko na ng Panginoon, naroroon yung presence niya. And every time I pray, kapag nararamdaman yung presence ni Lord, parang kinikilabutan ako tapos tumatayo yung mga balahibo ko. Kanina, habang kumakanta ng worship song, talagang nadadamo ko yung presence ni Lord. Kaya gusto kong ipaalala sa ating lahat, mga kapatid, that all of us, we need to worship and honor the Lord heartfully and faithfully. You see, mga kapatid, lahat ng mga talento na meron tayo, pautang lang. Trust from God, it is not, aside from the possession na meron ka, requiring every one of us to be a good stewards. The time, mga kapatid, the time. Using your time wisely. Using the time to serve the Lord. Because every time you use your time to serve the Lord, it produces fruit that lasts forever. The brevity of time, alam niyo yung brevity of time? The shortness of time. The shortness of time, we are just having a borrowed time. Borrowed time, borrowed moments, borrowed people. We are all temporary dito sa mundong ito. We are just visitors and no one will stay forever. Hindi ang mga kayamanan na meron ka. Hindi ang mga kalakasan ng katawan mo. We arrive nothing in this earth. We will live the same way. Wala tayong dinala dito pagdating natin. Wala rin tayong dadalhin pag alis natin. The beautiful house will go to someone else. Your title, your professions na pinaglalaban mo, malilimutan, lilipas din yan. Yung pangalan mo na pinag-uusapan, isang araw, mawawala na rin yan. Hindi ka na nila pag-uusapan, makakalimutan ka rin nila. Hindi ito para malungkot tayo, pero ito ang katotohanan. Ito ang totoo. Para lang tayong agos dito sa mundo na hindi na tayo makakabalik pa doon sa pinuntahan natin, sa pinanggalingan natin. Ganon din ang agos, hindi mo siya kayang pigilan. Ganon din ang araw, ganon din ang time. Hindi natin kayang pigilan ang oras. With the ability, the testimony na meron tayo, paano mo ginagamit yan? Ginagamit mo ba yan para mapapurihan ng Diyos? Ginagamit mo ba yan para ang tao makakilala sa Panginoon? Gamitin mo the talent that you have. Sabi po ng number 2, mga kapatid, meron ba tayo? Pakidiretso mo. Number 2, faithfulness is measured by use, not possession. Sabi po ng Luke 19:15 up to 19, ay ganito po ang pagkakasabi, mga kapatid. Gayon pa man ay ginawa rin siyang hari. Nang makabalik na siya at nagsimulang maghari, pinatawag niya ang mga aliping binigyan ng gintong salapi upang malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ganito ang sinabi, Panginoon, ang isang gintong salaping ibinigay ninyo ay tumubo ng 10. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin, dahil tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lunsod. You see, lumapit naman ang ikalawa at sinabi, Panginoon, ang gintong salaping iniwan ninyo sa akin ay tumubo ng 5. Nawala. At sinabi niya sa alipin, mamamahala ka sa 5 lunsod. Kaya nga ho, mga kapatid, tingnan nyo ang sinabi niya. Lahat tayo binigyan tayo ng pagkakataon. Hindi ka ulitin ko yung sinabi ko kanina. Hindi ka hahanapan ng Diyos nang wala ka. Ang hahanapin ng Diyos sa iyo, yung meron ka.
Meron siyang ibinigay sa iyo at meron siyang ibinigay sa akin. Sabi natin, being faithful is measured by how they are used bilang isang katiwala. Equally, yung 10 binigyan ng tigi-isa. Yung isa pinatawag, asan na yung binigay ko sa yung isa? Sir, yung isang binigay mo sa akin, naging 10. Very good. Good and faithful servant. Yung pangalawa, binigyan din ng isa. Yung isa, naging 5. Good and faithful servant. Ginamit mo yung talent, ginamit mo yan. Okay, very good. Yung isa, kasi natakot ako eh. Kaya binalot ko po sa panyo. Pagkabalot ko po sa panyo, hindi ko na po ginamit, binaon ko na. Hindi tapat na alipin, lumayo ka. Yung isa, pinamahala ng 10 lungsod eh. Yung isa, pinamahala ng 5 lungsod. Alam nyo, may sumagot na isa eh. Lord, Master, may 10 na siya, bibigyan nyo pa ng isa? Oo. Kaya magiging 11 na, magiging 11 na. You see? Yung meron, yung ginamit yung talent, bibigyan pa, dadagdagan pa. Pero yung hindi ginamit, yung meron sa kanya, kukunin pa. Tandaan natin, mga kapatid, God expects something, ang active return of investment. Meron siyang ininvest sa atin. Yung return of investment na binigay ng Panginoon sa atin, kailangan maibalik natin sa Kanya. Tandaan natin, we are just managers, we are not owners. Katiwala lang sa mga asset ng Panginoon. Failing to use what is entrusted, hiding, ibabaon, pero pag ginamit mo, dapat pararamihin mo, palalaguin mo. Dapat the talent na meron ka, gagamitin mo para marami kang maakay na mga tao sa Diyos. Dapat gagamitin mo yung talent na to para marami magsabing napakabuti ng Diyos. Dapat yung talent na meron ka, mabe-bless yung mga tao sa iyo. Dahil ginagamit ka ng Panginoon with the talent that God entrusted to you. Parang ganito, kung hindi mo gagamitin yan, parang ganito lang. Ang sabi mo, ang sarap-sarap ng adobo. Sabi mo, ang sarap-sarap ng putsero. Aamuyin mo lang yung putsero, aamuyin mo lang yung adobo na nagmamantika. Tititigan mo lang. Masasabi mo bang ang sarap? Hindi. Kailangan kainin mo muna. Kailangan matikman mo yung adobo para masabi mong ang sarap talaga ng adobo. Ganon din sa atin. Kung sasabihin mo lang na may talent ako, pero hindi mo naman gagamitin yung talent na yan para kay Jesus, para sabihin mo pang ang sarap pala ng adobo, ang galing ko pala, hindi mo nga ginagamit eh. Ulitin ko, kung yung adobo, titignan mo lang dahil ang sabi mo ang sarap ng adobo, hindi mo talaga masasabing masarap kasi hindi mo tinitikman. Tikman mo. Ganon din ang Diyos. Kapag tinikman mo ang Diyos sa buhay mo, pinapasok mo si Jesus ng totoo sa buhay mo, hinayaan mo, makadepende ang Diyos, makadepende ka sa Diyos, at ikaw ay uaasa lang sa Diyos, hindi ka aasa sa mga tao. Huwag mong iisipin na magaling ka kaysa sa ibang tao at ang ibang tao naman mas mababa sa iyo. Sabi ng Panginoon, yung meron sa iyo, kukunin ko at yung natira, babawihin ko pa. You see, mga kapatid, kaya hindi tayo pwedeng magmalaki sa Diyos. Ito ang taas ng pinag-aralan ko. Ako, mayaman ako. Ang galing-galing ko. Mga kapatid, all of those things are void. Wala lahat yan. Hindi naman niya itatanong nung namatay ka na, ano ang tinapos mong trabaho? Anong negosyo mo? Hindi niya matatanong yan. Ang itatanong niya, nung nabubuhay ka, anong ginawa mo para sa akin? Maaaring yun ang itanong ng Diyos sa'yo. Ano ang ginawa mo sa buhay na ipinahiram ko sa'yo? Papaano mo ginastos yung mga abilities, the talent, the time na binigay ko sa'yo? Ginamit mo ba yan para sa akin o ikaw lang ang nakinabang niyan? You see, mga kapatid, sabi ko nga, kung aamoyin mo lang, hindi magiging masarap. God, good and faithful, ang sabi niya. Hindi lang ginawa niyang safe, but nag-multiply pa, dinagdagan niya. Kaya yung isa, naging 10. Hindi niya binigay, siguro yung master, baka may mga anak siya. Bakit hindi niya binigay sa anak? Bakit hindi niya binigay sa asawa? Ibinigay niya sa mga servant. Ibig sabihin, walang pinipili ang Diyos. Kung magbibigay ka ng ginto ng 3 months ng sweldo, bakit hindi binigay ng master sa asawa niya?
Bakit hindi binigay ng master doon sa kanyang anak? Pero doon niya binigay, saan? Sa mga servants niya. You see, mga kapatid, yung isa naging 10, yung isa naging 5. God gave it to them, but the master's money, binigay sa kanila, pero kay Lord pa rin naman ang lahat. We are owners of nothing. Pakilagay nga po yan. We are owners of nothing, but we are stewards of everything. Meron po dyan? Hindi pa yan. Namaya ba? You will see the fulfillment of life if you set time to serve God faithfully. You see, mga kapatid, you will see the fulfillment of life if you set time to serve God faithfully. Alam nyo, maloloko nyo yung tao eh. Alam nyo, madadaya nyo yung tao. Alam nyo, mafe-fake nyo yung tao, pero hindi mo kayang i-fake ang Diyos sa buhay ninyo. Tatandaan nyo yan, mga kapatid. Masasabi nyo, masipag kayong maglingkod sa Panginoon, masipag tayong manalangin, masipag tayong magpagamit sa Panginoon. Okay yan, mga kapatid. We can fake them, but we cannot fake the Lord. Tatandaan natin yan. We cannot mock the Lord. Galatians 6:7 and 8. We cannot mock the Lord. Hindi natin kayang lokohin ng Diyos. Kung ano itinanim ng tao, yun ang kanyang aanihin. Kapag ang tao nagtanim ukol sa laman, aani ng kamatayan. Kapag ang tao nagtanim ukol sa espiritu, aani siya ng buhay na walang hanggan. You will see the fulfillment of life if you set time to serve God faithfully. It is not just serve, but we need to serve Him well. Kailangan huhusayan natin ang pagdilingkod natin sa Panginoon. God did not ask how much they had. He asked what they did with it. Kaya nga ho, tatandaan na po natin, hindi po tayo, sabihin natin, hindi po tayo basta-basta lang binigyan. Gamitin po natin. What matter is not what you have been given, but how you use it. Paano mo to ginamit? Pangatlo po, fear causes people to waste what God gives. You see, mga kapatid, fear is a powerful emotion. Makapangyarihan po siyang emotion. And being afraid is contagious. Naalala ko, hindi ko lang matandaan kung sino yung kasama ko noon, yung asawa ko, yung kaibigan ko. Nandun kami sa mall, somewhere else. Takbuhan yung mga tao. Takbo. Hindi nakitakbo na rin kami. Akala namin, merong siyang bomba o merong yung pala may bagong, may artistang dumating, kaya pala nagtakbuhan. Hindi ko rin alam Takbuhan na rin sila, akala ko, nakitakbo lang din ako, yung pala may artista pala. Alam nyo, mga kapatid, sometimes, sabihin po natin, fear or being afraid is contagious. Nakakahawa po na maaring maging cause ng pag-aaksaya ng ating talent. Because natatakot tayo, hindi natin ginagamit yung talent natin. Kaya natatakot tayo, kaya hindi rin natin ginagamit yung oras natin. Yung grace na binigay ng Panginoon Diyos sa atin, dahil sa takot, nababaliwalanin natin. The servants are commanded, go into business, ipangalakal nyo yan. And God is expected something big from them. Naging dahilan ito upang hindi mo magamit ang takot, nagiging dahilan para masayang ang lahat ng bagay na ibinigay ng Diyos sa iyo. Dapat pinapalago mo, dapat pinapadami mo, pero dahil nag-aalinlangan ka, pinanghihinaan ka ng loob, nasasayang lang ang mga pagkakataon na binigay ng Diyos para sa iyo, para maparangalan siya, mapaglingkuran siya, at yung potential mo mawala at makagawa ka ng mabuti sa ibang tao. The potential na lumago ka spiritually at yung joy, kagalakan sa puso mo dahil sa takot, hindi mo tuloy nagagampanan ang tungkulin mo para sa Kanya. You see, mga kapatid, tingnan natin, ako, napapansin ko to, kapag yung sapatos na meron ako, tas hindi ko nagagamit, nung sinuot ko, maangat Yung angat yung mga swelas, yung mga kasi matagal lang, nandun lang siya, hindi nagagamit. Kaya pag sinuot ko, napapansin ko, wala na palang mga pandikit. Ganon din sa atin. Pag hindi natin ginagamit yung mga talents na meron tayo, kakalawangin yan, sayang. Sana napakinabangan ng Panginoon. Alam nyo kung nasa ng mayayamang mga tao,
Ang pinakamayamang lugar, sementeryo. Namatay na lang yung mga tao, hindi nila nagamit yung talent nila na sana pinakinabangan ng maraming tao. Naroon po. Kaya nga ho, hanggang hindi mo na mapakinabangan ang mga bagay na yan, sayang ang binigay na talent sa iyo ng Diyos. Sabi po ng Luke 19-20, lumapit ang isa pang alipin at ganito naman ang sinabi, Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo at itinago. You see? Hindi napakinabangan. Fast forward. Mga kapatid, we are owners of nothing, but stewards of everything. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Hindi po tayo may-ari. Katiwala lang po tayo. We are owners of nothing, but stewards of everything. Mga kapatid, basahin natin to. Anong sabi? All your decisions today can affect your eternal condition tomorrow. Sa takot mo na hindi mo gamitin ang talent na meron ka, all your decisions today can affect your eternal condition tomorrow. What is the condition of your heart determines your eternal destiny. Kung ano ang laman ng puso mo ngayon, alam niyan kung saan ka pupunta pagkamatay mo. That is why all our decisions today can affect your eternal condition tomorrow. The worst decision that man ever made to his life is when he rejected Jesus Christ as his Lord and Savior. Ang pinakamatinding masamang desisyon na ginawa ng isang tao ay ang i-reject. Ano yung reject? Ibaliwalain. Ano? Tanggihan. Tanggihan ang Panginoong Jesus bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. The truth, fear bears gifts, faith multiplies them. Yan po, mga kapatid. Application, question. What have you been hiding instead of using? Tinatago mo lang ba yan? What fear has stopped you? Saan na yun? What fear has stopped you, stop your obedience? Anong pumipigil sa atin? Di ba? For what we don't use, we lose. Sabi po ng Luke, bilis na lang. Sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang gintong salapi at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 gintong salapi. Sabi nila, sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit kaunti nasa kanya, ay kukunin pa. Naku po, time is up na. Pero pang isa. Pagbigyan niyo na ako, sala lang naman to. Binibilisan ko na nga, hindi ko na nababasa eh. Hindi ko na nababasa kasi nape-pressure ako eh. Hindi ko na ma-explain kung ano yung gusto kong i-explain. Dahil natitingin ako palagi dun sa may metro eh. Pasensya na po nawala tuloy ako. Tingnan nyo mga kapatid. Gamitin mo, kung hindi mo gagamitin, mawawala sa'yo. That's the word. What we don't use, we lose. Ulitin ko What we don't use, we lose. Gamitin mo, kung hindi, mawawala sa'yo. Yun ang word. Gamitin mo, kung hindi mo gagamitin, mawawala yan sa'yo. Yung galing mong magitara, pag hindi mo ginamit kay Lord, mawawala yan. Yung ganda ng boses mo, mawawala yan pag hindi mo ginamit kay Lord. Yung lakas mo, pag hindi mo ginamit kay Lord dyan, mawawala yan. Mawawala yan. Ang pinakamayamang lugar sa mundo, sabi ko po kanina sa inyo, sa sementeryo. Dahil maraming tao ang namatay na lang na hindi nagamit ang mga talents nila, bagay na pinagloob ng Panginoon sa bawat isa sa kanila. Nag-iingat ng kanyang sarili, ang sabi po ng Matthew 16:25, ang nag-iingat ng kanyang sarili, ang siyang mawawalan nito. It illustrated that true stewardship, faith, spiritual gift that God entrusted to every believers with the resources and abilities na kailangan natin gamitin actively to maintain and develop and multiply yung talent na binigay niya sa atin. Kapag hindi niyo yan ginamit sa Diyos, pag hindi niyo yan ginamit para sa Kanya, iba ang makikinabang niyan. Kapag hindi niyo pinagamit sa Diyos yung talent na meron kayo, si Satanas ang gagamit niyan para sa inyo. Kaya hanggat meron tayong talent,
We have the abilities, the capabilities. We need to do it actively para sa Panginoon, actively and responsibly. Gamitin natin ito para sa advancement ng kingdom ng Panginoong Diyos. At makatulong tayo sa pagpuno ng maraming tao sa langit. Kaisa ba tayo ng mga kapatiran natin sa buong mundo na tutulong para marami ang magpuno ng tao sa langit? Yun, mga kapatid. Kaya ho, tatandaan ho natin, mga kapatid, dapat nating iisipin. Sabi po, the mina was taken from the unfaithful servant, binawi sa kanya, given to the one who used his well. You see, yung 10, sabi, dagdagan niyo pa ng isa, kaya naging 11. The truth, God increases what is used and removes what is neglected. Pag hindi mo ginamit talaga yan, kukunin ng Diyos sa iyo yan. Ang kailangan natin na ipahiram natin sa Diyos yung resources na meron tayo. Application, spiritual growth comes from obedience, not excuses. Hindi ako marunong eh. Hindi ako marunong. Alam nyo mga kapatid, pag sinabi mong hindi marunong, ganun talaga mangyayari yan kasi ayaw mong itry. Gamitin mo. Ginapagamit mo nga sa ibang tao eh. Gusto mo nga palakpakan yung ibang tao pero ayaw mo namang gamitin para palakpakan ng Diyos. We are created to serve God. Natanong nyo ba sa sarili nyo yan, mga kapatid? Am I created to serve God? We are saved to serve. Niligtas tayo ng Diyos para maglingkod. And we are designed to serve. Hindi alam nyo, hindi tayo aso, hindi tayo pusa. Kasi yung aso, pagkagutom, maingay. Yung pusa, ganun din, nyaw, nyaw, nyaw. Pero kapag naman ang pusa at ang aso, busog, tahimik lang yan. Tayo ang may pinakamataas na mentality sa mga hayop. Tayo. Kaya hindi tayo aso, hindi tayo pusa para mag-isip lang ng kakain lang, matutulog lang, magtratrabaho lang. Wala, hindi. Kaya nga, sabi ko sa inyo mga kapatid, kapag na-achieve nyo na ang lahat ng bagay na meron kayo ngayon, pero nagsikap ka na maging mayaman ka, maging matalino ka, nagsikap ka para paunarin mo yung sarili mo. Pero nakalimutan mo naman na sikapin na magkaroon ka ng relasyon sa Diyos, lahat ng achievement mo, wala lahat yan. 0-0 lahat yan, mga kapatid. Kaya nga, tatandaan natin, dapat mong hukayin ang abilities na meron ka. You need to cultivate the abilities and talents na meron ka. Kailangan mahukay mo yan sa'yo. Huwag mong sabihing wala. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo kanina, yung lakas mong kumain, talent na yan. Yun pa lang, talent na yan. Kaya nga, kapag hindi mo ginamit, babawiin ng Diyos yan. Anumang bagay na bigay sa atin, dapat nating ingatan. Anumang bagay na binigay ng Diyos sa atin, gift, opportunities, is required to cultivate and to give honor to God. Failure to use is considered poor stewardship. Pag hindi mo ginamit, hindi ka mabuting katiwala. Last, the king will return and require an account. Sabi po ng Luke 19:11-27, ay, mas haba na po yan. Sabi niya, babalik ako. Sabi niya, babalik ako. Sabi yung master, babalik ako. Kaya nung bumalik siya, ganun din si Jesus. Ayaw rin siyang tanggapin ng mga tao na naroon. Sabi nung hari, nung maharlikang tao, hindi siya tinanggap, ayaw sa kanya ng mga tao. Ganun din kay Jesus, ayaw rin sa kanya ngayon ng mga tao. You see mga kapatid, Jesus Christ is coming back in this earth. And on that day is in God's calendar. Yung pagbabalik ng Panginoon is in God's calendar talaga yan. Sabi ng Bible, mangyayari yon isang araw na ang lahat mabibigla. Ang marami doon na mabibigla kasi hindi sa nakahanda. Shocking to those who are not prepared. Pero sa mga nakaprepared, pero sa mga nakahanda, ito ay araw ng celebration, ng kagalakan. Alam ninyo, 300 statements sa Bible, nagsasabi, God will return. Jesus Christ will return. 300 times, sinasabi ng New Testament, babalik ang Panginoong Jesus. Babalik siya. Isang araw, bubukas ang langit, babalik na puno ng kapangyarihan at kaluwalhatian as a righteous God and Savior.
Lahat ng mga mata makikita siya at lahat ng tuhod luluhod na magsasabing ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. He will bring justice, He will bring peace, He will bring eternal life sa mga taong sumunod sa Kanya. When is Christ will come back? Sabi ni Jesus, walang nakakaalam. Sa araw at sa oras na yon, walang nakakaalam. Even the angels in the heaven, but only my Father. We don't know the day. Do not speculate, mga kapatid. Naalala ko nung college ako, nung nasa CEU ako. 1992, nagsabi sa aking classmate ko, darating na ang Panginoon. 1992. Ano na ngayon? 2026 na, hindi pa bumabalik. You see, mga kapatid, we should not speculate the coming of the Lord, pero binigyan niya tayo ng palatandaan. Binigyan niya tayo ng sign. At kung ano nangyayari ngayon sa Middle East, it is a big sign that God is coming back again. Kung ano nangyayari ngayong gera sa Israel, at ano nanggagaling ngayon sa West Asia, it is a big sign that God is coming back again. No one knows the time. Hindi natin alam kung kailan. But remember this, He will come again. Babalik talaga siya. Naniniwala ako sa mga signs at nandiyan na. At nangyayari na ito ngayon. And Christ can come back anytime, any moment. Babalik na talaga siya. Pabalik na siya. Some of these people says, the Lord is already in the clouds. Ang Panginoon ay halos nandiyan na siya sa kanyang sa mga alapaap. Ibig sabihin, maaring mamaya natutulog ka, darating ang Panginoon. Maaring mamaya habang kumakain ka ng lunch, darating siya. Mamaya, maaring habang naglalakad ka pa uwi, dumating ang Panginoon. No one knows the time. Sabi nga, it is a shocking moment to those people who are not prepared. But it is a peaceful heart sa isang tao na nag-prepare ng buhay niya nung buhay pa siya. Minahal niya ang Diyos at pinaglingkuran niya ang Diyos with the talent na binigay sa kanya ng Panginoon. Sabi po ng Bible ng 12:36, tapos na po ako. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, ang bawat tao ay magsusulit sa bawat salitang walang kabuluhang binigkas niya. Lahat ng mga filthy words na lumabas sa bibig natin, mura, pagyayabang, pagmamataas, malaswang mga salita, lahat ng mga pangit na mga salitang lumabas sa bibig natin, sabi ng Panginoon, susulitin niyo lahat sa akin yan. Magbibigay kayo ng audit, magbibigay ako ng audit, at i-account ko lahat ng sinabi ninyong mga salita. Lahat, mura, pagmamayabang, pagmamataas, pagmamalaki, lahat yan, malaswang salita, sabi ng Panginoon. Pagbibigay kayo ng sulit sa akin. Ano bang sabi ng Romans 14:12? Kaya't ang bawat siya sa atin ay magsusulit sa Diyos, walang makakaligtas sa atin, mga kapatid. Walang makakaligtas. Kaya kung ano man bagay na ginagawa mo ngayon, are you on the Lord's side or you are on the devil's side? How many good deeds are you doing every day and how many bad deeds are you doing every day? Gaano karaming mga kasalanan ang ginagawa mo sa isang araw at gaano karaming mabubuting bagay ang ginagawa mo sa isang araw? Last but not the least, subalit sila'y magsusulit sa Kanya na handa ng humatol sa buhay at sa mga patay. Even the dead will render an accountable to God. Magsusulit ka sa Diyos. Dahil hindi naman sa yaman yan. Sabi po ng Luke 12:15, mag-ingat kayo dahil ang buhay ng tao ay hindi sa laki ng kanyang kayamanan. Wala po doon. In the end, Jesus ends the parable with a warning that the king will return. The judgment is real. Accountability is unavoidable. Jesus is the only Savior. He is the only way for us to go to heaven. Wala nang iba. Kaya ho, mga kapatid, in conclusion, God is not asking you to use what we don't have. He is asking you to faithfully use what is already in your hands. Your mina, the talent, may look small, but in God's hands, faithfulness makes it powerful. Mga kapatid, gamitin niyo yan to advancements of God's kingdom. Huwag niyong itago, huwag niyong ipagdamot sa Diyos. Huwag ninyong hayaang ibang gumamit yung talent na yan. Hayaan ninyo ang Diyos ang makinabang dyan. Pakinabangan ng Diyos, hindi ang ibang tao ang makikinabang niyan. Mga kapatid, magandang umaga sa inyo. At nawa, ang mga salitang ito na i-share ko sa inyo, bagamat napakabilis lang, gusto kong sabihin sa inyo, hindi nasasayang sa Diyos ang lahat ng ginagawa niyong pagpapagal, pagsasakripisyo.
lahat ng yan, babayaran ng Diyos isang araw, pagbabalik niya. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Nanyahan ko po lahat kayo na yumuko, manalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos, sobra-sobrang salamat po sa iyo, Panginoon. Talaga pong napakabuti mo, napakabait po ninyo sa amin. Lahat kami, binigyan niyo po ng kakayahan. Binigyan mo kami ng katalinuhan, karunungan, kaalaman, kagalingan, magandang kalusugan, resources na meron kami. Lahat ng ito, Panginoon, binigay mo sa amin. Tulungan mo kami na magamit lahat namin ito para magamit namin upang marami pang tao ang makinabang at magsabi sa iyong napakabuti din ng Diyos sa kanila. Gamitin mo po, Panginoon, ang buhay namin. Gamitin niyo po ang talent namin. Gamitin niyo po ang mga bagay na pinagkaloob niyo sa amin. The resources, ang trabaho namin, negosyo namin, mga bagay-bagay sa buhay namin. Panginoon, tulungan mo na magamit lahat namin ito to give honor and glory to your name. Panginoong Diyos, tulungan mo kami na wag po namin itong ipagdamot sa inyo. Wag po naming sikapin na matalino kami, magaling kami dahil sa amin. Panginoon, lahat ng yan, ipagsusulit lahat namin ito sa iyo. Kaya po, Panginoon, tulungan mo kami na lagi kaming magpakumbaba. Isipin palagi namin, Panginoon, na mas magaling ang ibang tao kaysa sa amin. Isipin namin na mas mahusay sila kaysa sa amin. Maaaring maging positive o maging negative ba nito, pero kung titignan mo, Panginoon, sa puso namin, ito lang kami, Panginoon, mababa lang. Para wala kaming dahilan para magmataas. Para wala kaming dahilan para magyabang kami. Wala kaming dahilan para magmarunong kami, Panginoon Diyos. We are just living in a borrowed time. Alam namin, Panginoon, hiram lang tong oras na to. Hiram lang tong buhay na to. Hiram lang tong katalinuhan na to. Hiram lang itong lakas na to. Wala kaming ipagyayabang sa iyo, Panginoon, kundi ang gusto namin, magamit mo kami habang nabubuhay pa kami. Sa maliit na kakayanan namin, may pagsilbi namin sa iyo ang buhay namin. Kahit katiting lang, Panginoon, ng kaalamang meron kami, magamit namin ito sa iyo upang maraming tao ang magsasabing napakabuti ng Diyos sa kanila. Panginoon, salamat po sa mga salitang napakinggan namin. Pagpalain po ninyo ang mga tao na napakinggan nito, maging sa online man o dito po sa aming face-to-face, Panginoon. Tulungan ho ninyo na tumagos po sa aming puso, sa aming isip, ang mga salitang ito na aming napag-usapan. Tulungan ninyo kami, Panginoon, na hindi lang ito mapakinggan namin, kundi magkaroon ito ng application sa buhay namin. Panginoong Diyos, wag mo kaming hayaang magmamayabang. Wag mo kaming hayaang magmamataas. Wag mo kaming hayaan na marami kaming ginawa dahil wala pa kaming nagagawa. Wala pa, Panginoon. 0-0, Panginoon Diyos. At kung minsan nabe-burn out ng bawat isa sa amin, medyo napapagod kami sa trabaho namin, Panginoon, hayaan po ninyo na sa likod ng lahat ng ito ay magkaroon kami ng reset, Panginoon, sa buhay namin. Na masabi namin, Lord, naka-reset na ako. Patuloy akong maglilingkod sa iyo. Salamat po sa opportunity na gamitin mo kaming lahat. Hindi yung ibang tao na maaring ayaw nilang magpagamit sa iyo. Pero kami, Lord, it is not about our abilities, but it is our availability, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Tulungan mo kami na sa bawat araw dumadaan sa buhay namin, lahat ng meron kami ay magamit lahat namin ito for the advancement of your kingdom. Salamat po, Ama. Ito ang aming dalangin sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Everybody say, Amen. Now let's worship the Lords of the Lords and the Kings of the Kings. Hallelujah. For